Tila umaayon na ngayon nga mga idol ang pagkakataon na at panahon na para kay dating Senador Leila de Lima na kung saan nga mga idol ay minaliit, minaltrato at binatikos ni dating Pangulong Duterte at hindi pa nakontento at kanya pa itong ipinakulong at sinabihan pa nga noon na mabulok sa kulungan. Hindi nga biro nga mga idol ang mga pinagdaanan noon ni dating Senador Leila de Lima na kung saan ay siya ay nagdusa ng dahil lamang sa mga ginawa ni dating Pangulong Duterte na kung saan ay paghihiganti lamang ang totoong layunin. At nang dahil nga mga idol sa kapangyarihan at hawak pa ni dating Pangulong Duterte ang pisto bilang pinakamakapangyarihang tao sa ating bansa na kung saan ay siya ang presidente, ay madali lamang para sa kanya ang pakulungin at patayin ang lahat ng gusto niyang patahimikin, kabilang dito si dating Senador Leila de Lima. Subalit ang lahat ng ito nga mga idol ay mayroong katapusan at naniniwala tayo na ang karma ay babalik sa mga taong sinungaling, sa mga taong nagbibintang sa kapwa niya na wala namang katotohanan. At ang lahat ng mga paratang at bintang niya sa kanyang kapwa ay sila pala mismo ang gumagawa. Kaya naman panoorin natin nga mga idol ang mga kaganapan noong panahon na si dating Senador Leila de Lima ay kanilang pinagtutulungan at hanggang sa makulong. Huliin niyo na ako ngayon! Kung yan naman talagang gusto niyo, ikulong niyo na ako ngayon! Tama yan sa'yo. Magtiis ka. Binastos mo ang Pilipinas ng Happy anniversary on your first year of detention. May you spend the rest of your life in jail. Good night. Goodbye. Hoy, Dilima, kinig ka. Dilima, you are finished. I will have to destroy her in public. You want to know the name? Dilima. Huliin niyo na ako ngayon! Kung yan naman talagang gusto niyo, ikulong niyo na ako ngayon! Ang lahat ng ito nga mga idol ay tiniis ni dating Senador Leila de Lima. Nakulong siya ng maraming taon. Subalit ang lahat ng ito nga mga idol ay mayroong katapusan. Nakalaya si Senador Leila de Lima at ngayon nga ay naging congressman pa. Samantalang si dating Pangulong Duterte nga mga idol ay inani na niya ang kanyang mga ginawa noon kay Senador Leila de Lima. At ngayon nga ay siya naman ang nagdudusa at siya naman ang nakakaranas ng pagkakakulong na kung saan ay ginawa niya sa kanyang kapwa. May hangganan ang kayabangan, may hangganan ang katapangan at mayroong hangganan ang pang-aabuso sa ating kapwa, lalo na ang paggamit sa kapangyarihan. Ang lahat ng ito ay mayroong katapusan. Hindi biro ang mga ginawa noon ni dating Pangulong Duterte sa kanyang kapwa Pilipino na kung saan ay marami siyang pinahirapan, marami siyang pinatay, marami siyang inakusahan na hindi dumaan sa tamang proseso at hindi dumaan sa tamang batas na siya dapat ang kauna-unahang magpapatakbo at magpaparanas sa sambayan ng Pilipino kung ano ba ang tamang proseso at tamang pamamalakad at tamang pagpapakita ng pantay-pantay sa batas. Subalit sa ipinakita noon ni dating Pangulong Duterte ay tila wala siyang awa sa ating kapwa Pilipino na kung sino na lamang ang kanyang gustong ipatumba ay kayang-kaya niyang gawin. Subalit ang lahat ng ito ay may hangganan at lahat ng ito ay kanyang pinagdudusahan doon sa dahig. Saka ako hanggang ngayon ang Justice Department hindi pa nag-file ng kaso hanggang ngayon. Katagal lang. Batagal ako pumapatay ng tao hanggang ngayon hindi pa sila nakapile ng kaso? Batagal ako pumapatay ng tao hanggang ngayon hindi pa sila nakapile ng kaso? Mamatay ako, dalhin ko na lang kayo doon sa impyerno. At huwag kayong matakot. Hintayin ko kayo doon. Doon na tayo lahat. Kayo, ito. Sobrang kalate nito. Ay, sos ang ginagawa ninyo ngayon. Alam ko, huwag kayong matakot kay Satanas. Kasi pagdating ninyo, pakitaan ko kayo ng eksibisyon. At sabihin, Satanas, tumabig ka na. Dumating na ang presidente ng Pilipinas na papalit sa iyo. Mamatay ako, dalhin ko na lang kayo sa
Dalhin ko na lang kayo doon sa impyerno. Naniniwala tayo mga idol na ang kasamaan ay hindi mananaig at hindi mananalo. Kaya naman naniniwala ako na ang nangyari kay dating Pangulong Duterte ay hindi aksidente, kung hindi ito ay kapalaran. Kapalaran niya na mangyari sa kanya ang lahat ng ginawa niya noon sa kanyang kapwa na kung saan ay inakusahan niya at ipinakulong din, at ngayon nga ay siya na mismo ang nakakaranas ng kanyang sariling anino. Subalit sa kabila nito ay marami pa rin sa ating mga kababayan ang patuloy na sumusuporta at naniniwala at tuluyan nang nabulag sa kamalian na kung saan ay pininiwalaan nila na si dating Pangulong Duterte de umano ay isang bayani. Bayani pala ngayon ang pumatay ng kapwa Pilipino. At ngayon nga mga idol na nakulong na si dating Pangulong Duterte at pinagdadusahan niya ngayon ang kanyang mga kasalanan, ay ngayon nga ay anibersaryo niya. At sa kanila na mismo babalik ang kanilang sinabi noon kay dating Senador Laila de Lima na mabulok sa kulungan, at sinabi pa noon ni Roque na spend your life in jail. Tama yan sa'yo. Magtiis ka. Binastos mo ang Pilipinas. Happy anniversary on your first year of detention. May you spend the rest of your life in jail. Good night. Goodbye. Si Roque ay isa din at kabilang sa pasimuno sa pagpapakulong kay dating Senador Laila de Lima, at ngayon nga mga idol ay isa rin siya sa nakakaranas katulad ng mga ginawa niya noon kay Senador Laila de Lima. At ngayon nga ang anibersaryo nga mga idol ni dating Pangulong Duterte at ngayon nga ay pinagdiriwang ng mga DDS ang isang taong pagkakakulong sa tatay nila na walang iba kundi si Duterte. At sa anibersaryo nga ni dating Pangulong Duterte ay pinagdiriwang ngayon ni Sara Duterte at nanawagan pa siya sa pagpantay-pantay di umano na hostisya na sila mismo ang hindi gumawa. Ngayong araw, ginugunita natin ang unang anibersaryo ng isang kaganapang sumubok sa ating demokrasya at sa mga prinsipyo ng due process at rule of law. Ang naganap na extraordinary rendition o kidnapping kay dating Pangulong Rodrigo Duterte ay isang seryosong paalala na ang batas ay hindi dapat ginagamit bilang sandata para sa politika o personal na interes. Ang paghirap sa karapatan ng isang individual sa pamamagitan ng mga irregular na proseso ay hindi lamang pag-atake sa katarungan, ito ay hamon sa ating pambansang soberanya. Ang isang tunay na malayang bansa ay pinapatakbo ng sariling mga institusyon na malaya mula sa anumang panlabas na panghihimasok o dikta. Ang anibersaryo nito ay isang panawagan para sa ating lahat na manatiling mapagmatiyag. Kailangan manatiling malaya, tapat at matatag ang ating mga institusyon laban sa anumang pagsubok na baluktutin ang hustisya. Walang sinong Pilipino ang dapat pagkakaitan ng proteksyon ng ating saligang batas. Patuloy nating ipaglaban ang dangal ng ating bansa. Mahalin natin ang Pilipinas para sa Diyos sa bayan at sa bawat pamilyang Pilipino. Kung kayo ang tatanungin mga idol, naniniwala ba kayo na karma ang lahat na nangyari sa pamilyang Duterte? Lalong-lalo na nga mga idol kay dating Pangulong Duterte na ang kanyang ginawa noon sa kanyang kapwa, lalo na sa mga taong inakusahan niya at walang basihan at walang katotohanan, ay karma ba na ay matuturing ang lahat ng ito? Ano ang masasabi ninyo mga idol sa reaction video na ito? At ano ang inyong opinion patungkol dito? Ibahagi nyo naman mga idol ang inyong reaction at opinion sa ating comment section. Tama yan sa'yo. Magtiis ka. Binastos mo ang Pilipinas. Happy anniversary on your first year of detention. May you spend the rest of your life in jail. Good night.